Kumusta mga kabataan? Excited na ba kayo para sa paparating na school year? Kami sa Northern Quezon College Incorporated NQCI, excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Lunes at Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Ikaw ba'y taga-real na Caro Infanta? O tumatawid mula pa sa kabilang isla? Sa hirap ng buhay parang di na kaya. Kolehiyo'y pagpatuloy dahil kulang sa pera. Huwag kang mag-alala, di mo na kailangang lumayo pa. Alisin ang pangamba, sinong may sabing hihinto ka. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Pasok ka na naman, senior high school ka na ba? Naghahanap pa rin na magandang eskwela. Kung wala palika, tutulungan kita. Tara na, sumama ka, sa NQ tayo pupunta. Enrollan na naman, pero di kailangang lumayo pa. Pagpatuloy ang hakbang, sinong may sabing tapos na. We also offer senior high school tuition, ABM and STEM. Dreams and goals are included in our system. Master's program and also professional education. In NQCI, we offer solutions. Kang mag-alala, di mo na kailangang lumayo pa. Alisin ang pangamba, sinong may sabing hihinto ka. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. Sa NQCI, kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. In NQCI, we offer solutions. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. NQCI, pangarap mo ay posible. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik ang programang NQ Mustahan dito po sa himpilan ng 92.7 Spirit FM. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes, ikalawang araw sa buwan ng Pebrero 2023. Kumusta po ang ating mga taga-subaybay sa buong Reyna, Pogi area? At syempre sa mga mag-aaral ng Northern Quezon College Incorporated. Tayo na po at magsama-sama po tayo sa Season 2, no, ng ating programang NQ Mustahan. Kung inyo pong matatandaan, ay isinahimpapawid po ang programang ito noong nakalipas na taon at napakaraming mga bahaginan yung nangyari. At dahil nga tayo ay nasa Season 2 na, no, ay muli po tayong makikipagkumustahan sa kanila. Kumusta yung mga kaganapan ngayon sa loob ng Northern Quezon College Incorporated? Kumusta ang mga mag-aaral? Kumusta ang mga guro? At kumusta rin yung mga nasa admin na patuloy sa pag-iisip ng mga pamamaraan para mapaunlad
ang pagbibigay ng quality education sa mga mag-aaral ng Northern Quezon. At syempre, hindi ko na po pakakahabaan pa. Umpisahan na po nating pabatiin ang ating makakasama ngayon. Simulan po natin ang pagbati sa nasa gitna. Ayan, syempre, ang college president ng NQCI na si Sir Ricardo Makasait III. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga Kuya RJ at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig mula po sa Reyna at Pugi area. Thank you for having us this morning, Kuya RJ, and it is again a great privilege and opportunity for us to share the programs and projects of Northern Quezon College Incorporated. And sa likod po ng ating camera, nandyan po at kasama po natin ang amin pong masipag na kawani ng aming pong paaralan, si Miss Honey Grace D. Good morning, everyone! Good morning po. At next natin si Sir Nathan. Hi, good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Spirit FM. Kuya RJ, salamat po for having us here. And kami po ay nagpapasalamat din po sa lahat ng mga estudyante, mga magulangin na talaga pong pinipili po ang NQCI para po sa pagkamit ng kanilang mga pangarap to their education. At ganoon din po, pwede na bumati ba? Sige po, sir. Binabati ko na po yung aking mga masisipag at talaga namang matsatsagang kasama sa Registrar's Office. Si Ma'am Marlene, si Sir Mark Bueno, si Sir Axel at si Ma'am Chinian. Binabati ko yung baby ko si Ibi and ang aking asawa si Michelle at ang aking mami si Mother Henny. Good morning sa ating lahat. Yeah, si Sir Nathan po ang officer in charge ng Registrar's Office ng Northern Quezon College Incorporated. At kasama rin po natin ngayon sa studio si Ma'am Cara Melanie Soliano, ang scholarship coordinator. Ma'am, good morning po. Ayan, so good morning po Kuya RJ. So binabati ko rin po lahat ng bumubuo ng NQCI. Ang akin pong boss, si Dr. Sadsad ng Guidance, Counseling and Scholarship Department. Lalo't higit po ang ating mga estudyante at ang ating mga scholars. Magandang umaga po. At bago natin palalimin yung ating kwentuhan ngayong umaga, ay maganda masimulan natin ito dun sa nakagawian natin last year, ano, na word of wisdom or wow mula kay Sir Ricky. Go ahead po, sir. Sinabihan ba ako ni Honey Grace? Simple lang siguro, Kuya RJ. Big is little and little is big. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay lahat ng bagay ay nagsisimula po sa maliliit na mga gawain, and we have to ensure that we do the right things or little way in our own little way ay ginagawa po natin ito ng tama day in and day out. So, pag pinagsama-sama po natin ang mga maliliit na bagay ito hanggang sa maging virtue na natin ito, maging ugali na, magandang ugali na po natin ito. So madadala po natin ito hanggang sa ating pagtanda, hanggang makamit po natin yung tagumpay. So mas mainam po talagang sabi nga po ay, akala natin walang kahulugan yung pag bumangon ka ay iniimpis mo yung pinaghigaan mo. Pero napakalaking bagay pala nung Kuya RJ sa buhay ng isang tao, lalo na kung nagsimula yan na naging ugali mo mula bata, na sinimula mo ng tama yung iyong umaga. So sa atin pong lahat, sana ay gumawa po tayo ng maliliit na bagay hanggang sa makuha po natin ang paggawa ng kabutihan sa mas malaking aspeto o level po ng ating mga buhay. Salamat, Kuya RJ. Salamat po sa word of wisdom o wow mula po sa ating college president, Sir Ricky Makasait. Alam po natin, no, na isa sa mga tatalakayin po natin ngayong umaga ay tungkol po dito sa mga scholarship and financial assistance at ganun din yung mga program offerings. Pero bago po tayo dumako doon, Sir Ricky, gusto ko po sanang kumustahin ang mga mag-aaral natin sa NQCI ngayon, lalong-lalo na nung nakalipas na taon ay nagbukas kayo ng panibagong kurso. Yan. Kuya RJ, ano bang pwede nating itawag dito, Pastor? Blessing of pandemic? Ano po? Kasi prior to pandemic, Kuya RJ, alam niyo po, ang population po ng NQCI ay halos naglalaro po siya sa 1,500 to
1,800 per semester. And we are very grateful na nung magkaroon po ng, hindi naman po pinasasalamatan natin dahil nagkaroon po ng pandemya, pero naging kapaburan po ito at naging opportunity sa Northern Quezon College para mag-isip po tayo ng mga innovations, ng mga dapat gawin for us to cope up with the situation or the global pandemic. And fortunately, ang population po natin ngayon ay kulang na lang ng konti para maabot po natin yung 4,000. At hanggang sa kasalukuyan, Kuya RJ, ay ginagamit pa rin po natin yung 3 teaching modalities. Ito po yung module, ito po yung face-to-face, at saka po ito yung online. Gusto ko rin pong linawin at explain din po sa mamamayan po natin dito sa Reyna at saka po sa Pugi area. Alam niyo po, marami pa rin mga colleges and universities sa Metro Manila at sa buong bansa na until today ay ang ginagamit pa rin nila, Kuya RJ, ay online. Hindi pa rin po sila nagpe-face to face. At kami po sa bahagi po namin sa management, ako po, Kuya RJ, nasa last part ako nung pag-aaral ko, at kami po ay sina Honey Grace po, nagmamasteral din po yan sila. Online din po yung gamit nila. Dahil Kuya RJ, pag titingnan mo naman yung online class, halos wala siyang kaibahan dun sa nag-face-to-face ka. Dahil matatanong mo yung teacher mo, matatanong mo yung classmate mo. Siguro ang kaibahan lang nun ay hindi ka na masahe. Hindi ka napagod pagpunta sa eskwelahan, hindi ka gumastos ng extra allowance para pangkain mo sa school. Pero yung pagkatuto o yung pakikinig ay nandun pa rin yung aspetong iyon. At this semester, Kuya RJ, we are planning to implement a more time para sa mga estudyante po natin na mag-attend po sila ng face-to-face classes natin sa Northern Quezon College. Ngayon po kasi ay ang punta ng eskwela natin sa NQ, sa campus, ay tuwing meron po silang examination. Subalit ngayon pong darating na semester ay ginagawan po natin ng magandang schedule kung paano po natin sila mapapunta at least for the whole month, every semester ay ang estudyante po natin ay makapunta sa Northern Quezon College. Dahil iba naman po yung setup natin, Kuya RJ, sa Pogi at saka sa Reyna area. Although yung in-explain ko po kanina, very effective din naman yung online, but still we have some issues and problems concerning the viability ng ating mga estudyante to connect doon sa Wi-Fi, yung mga signal. May mga areas pa po kasi na dead, anong tawag doon? Dead spot. Walang mga signal. Kaya hindi rin po sila maka-attend. Meron nga po kaming estudyante na ang alam namin in advance, alam niya yung schedule kasi maglalakad pa siya halos ng maghapon para makapunta doon sa lugar na may signal. Meron din namang umaakyat pa sa puno ng Talisay para lang maka-attend ng kanyang online class. Kaya naman isang challenge pa rin dito sa Northern Quezon College. Kaya ngayon pong semester ay sisikapin natin na mas madalas po yung pagpunta nila sa ating pong paaralan. And we are very thankful. Ang dami po ng estudyante sa BS Criminology. Ang expectation po namin ay halos 2 sections lang po. Pero umabot po siya ng 13 or 14 sections, I think. Ganun po karami yung 640 to be exact ang naging enrollment po ng ating BS Criminology. Dami. Okay. Kaya salamat po sa ating mga mamamayan dito po sa Reyna at sa Pugi area. Nasa ang chapter na po ba tayo ngayon ng school calendar? Nasa semestrial break na po ba tayo ngayon? We are about to end. Okay. Opo. At magsisimula na naman po tayo by 2nd or 3rd week of this month. Opo, mag-enrollment na po tayo. At inaasahan po natin na muli patuloy po nating madadagdagan yung estudyante natin, Kuya RJ. Yung pong ating ginagawang senior high school building ay nakaschedule na matapos po ngayong buwang ito. Kaya lang baka po ma-delay ng konti dahil halos hindi po tumitigil ang ulan dito sa lugar natin. Pag susulat po natin, siguro mga 2 months na po yan na walang tigil. Siguro po ay at least before end of March ay
magamit na po yung ating senior high school building, and we are planning to start the expansion of the administration building Yes, congrats. comes this May of this year, para mas mapabuti po natin yung pangangailangan talaga ng ating mga estudyante. Ayun, gusto ko nga po kayong i-congratulate doon, no, sa bagong infra na ito sa loob ng campus ng Northern Quezon College Incorporated. So sir, maraming salamat po doon sa mga ibinahagi. At patuloy po nating makakasama si Sir Ricky Makasait sa pagpapatuloy po ng ating discussion ngayong umaga. Madako naman tayo kay Ma'am Cara. No? Ito naman ay may kaugnayan dito po sa scholarships and financial assistance. So sige po ma'am, paki-explain po sa ating mga kabataan ito at mga magulang. Muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Ikinagagalak ko po na muling maging bahagi ng programa ng Spirit FM ngayong araw na ito. So ngayon po ang NQCI po ay may dalawang klase ng scholarship program. Ito, ang una po dito ay ang internal scholarship. Ang internal scholarship po ay binuo at pinupondohan mismo ng ating eskwelahan. So, under po nito ay ang academic scholarship na sa kasulukuyan po ay meron po tayong 30 academic scholars, and nito lang pong Enero ay nagawaran po natin yung ating new scholars, academic scholars na 27 po na bata. So, under this scholarship po, syempre kailangan po may grade requirement na ma-meet ang bata. And meron po itong proseso. Meron po tayong qualifying exam and interview po ng ating mga program heads. So, depende po sa grade ng bata kung yung merit po or academic merit na matatanggap niya. Meron po tayong full merit, meron tayong tuition fee, academic merit, meron tayong 20% discount, and miscellaneous fee. Ang pangalawa naman po ay ang ating Board of Trustees Scholarship Program, kung saan po ang ating mga Board of Trustees, kasama po ang ating presidente na si Sir Ricky, meron po silang pribilehiyo na pumili ng isang bata mula sa first year student na upang maging sponsor nitong programa na ito. So sa kasalukuyan po, meron po tayong 12 bata na scholar under this program. So dito naman po ay full merit ang natatanggap. So ipaalala ko rin lamang po, hindi po ibig sabihin na scholar na po ang bata from first year ay continue na po ito hanggang 4th year. Ibig po sabihin, meron po tayong terms and conditions na sinusunod para po hindi po tayo ma-terminate sa scholarship. Okay. Ang pangalawa naman po ay ang ating external scholarship programs, kung saan po ito po ay pinupondahan ng mga government and non-government agencies na kung saan accredited po ang ating eskwelahan. Una na po dito ay ang tulong-dunong program. Under po ito ng CHED, kung saan sa kasulukuyan meron po tayong almost 400 scholars. And ang natatanggap po ng bata dito ay 7,500 per semester or a total of 15,000 per year. So soon po magre-release na ulit po tayo kasi since kaka-claim ko rin lang po ng checks ng scholars ngayong So this February po magre-release po tayo. So ang pangalawa po ay ang tertiary education subsidy. So sa kasalukuyan po meron po tayong 40 plus na scholars. And ang nagtatanggap po ng bata dito ay 30,000 per semester or 60,000 per year. Ayan. Okay. So, malaki po ang natatanggap ng mga estudyante natin dito. Meron po tayo ibang scholarship, kagaya na kung saan po ang ating mga estudyante ay scholar din po, kagaya po ng 5 Lobes and 2 Fisheries Foundation. Meron po tayong Caritas Manila. We have also, yan po, yung Marpets po. Nagpapasalamat po kami sa Marpets dahil meron po tayong scholars doon. Also po itong LGU sa Nakar, Rial, Infanta, maging sa Tawid po. Ayan. And also the National Commission on Indigenous People or NCIP, and also sa Kizelco po. And para po hindi po tayo limitado sa kasalukuyang scholarship na i-offer sa ating mga estudyante, ang ating pong eskwelahan sa pamamagitan po ng scholarship department ay patuloy po na nakikipag-ugnayan upang humanap po ng iba pang government and non-government agencies na nag-o-offer ng scholarship para po hindi po mas maparami pa po natin yung estudyante na pwede nating tulungan.
Yun lamang po. Kuya RJ, actually this is part of the institution's commitment na matulungan po natin yung mga kababayan natin dahil alam naman natin napakalaki rin na naging epekto ng pandemya sa atin pong bansa at sa atin pong lugar. Sa lugar po natin, ang dami rin po nating mga kababayan na talagang ang pangarap ay mapag-aral po yung kanilang mga anak. Kaya ang ginawa po ng atin pong school management sa pangunguna po ng inyong abang lingkod, tayo po ay nagtalaga ng tao na kung tawagin po natin na scholarship coordinator at ito nga po ay sa katauhan ni Miss Cara Soliano. Upang siya po mismo ang tumutok at nakafocus po siya doon sa programang ito at kasama na rin dito yung paghahanap ni Miss Cara ng ilang mga individual o non-government organizations or government agencies na meron pong busilak na puso na makatulong po dun sa mga bata na gusto pong makapagtapos at matulungan po ang kanilang pamilya. Si NQ na po ang mismo naghahanap. Opo. At pangalawa ay si NQ na rin po, Kuya RJ, ang tumutulong dun sa pagkumpleto po ng mga requirements. Punta lang po kasi sila kay Miss Cara. Kagaya po nung binanggit kanina ni Cara na program po ng national government, yung pong nakakatanggap ang estudyante ng 30,000 per semester at total of 60,000 per year. Alam mo Kuya RJ, ang tuition sa NQCI ay wala pa halos 10,000. So yung bata may sobra pang 20,000. So hindi po yung kinukuha ng eskwelahan, Kuya RJ, ibinibigay po yung sobra dun sa bata. So in a year, ay yung bata ay makakakuha siguro siya ng personal, matatanggap niya ng mga 40,000 pesos siguro. Kaya nakakabili pa sila ng mga gamit sa eskwela, meron po nakabili pa ng laptop galing po dito sa programang ito ng national government. At bahagi rin po ng binabanggit nga po kanina ni Miss Cara para matulungan din po yung hirap nating mga kabataan na talaga namang may mga angking galing. Nagawa din po tayo ng mga pulisiya at we are very thankful to the present membership of the Board of Trustees for approving the scholarship manual. Nakalibro na siya, Kuya RJ. Sino ba yung mga pwedeng mag-avail po nitong scholarship na ito? Kaya yung mga kabataan po natin na may angking galing, nais po ninyo makapag-aral ng libre, punta po kayo sa NQCI, hanapin niyo po si Miss Cara at pwede po kayo makapag-aral ng wala po kayong anuman pong babayaran, kahit 5. Depende doon sa kaya po ng grades ninyo na abutin. And of course, to ensure that we are really helping these students, may mga pulisiya din na dapat sundan, Kuya RJ. Baka naman pag naka-enroll ka na, mapadami na ay barkada. So, kailangan i-maintain mo yung mga grades na sinasabi doon sa policy natin para makagraduate ka nang wala kang babayaran kahit ano. At yun din pong ating board, binanggit po ni Cara, binigyan din po sila ng pribilehiyo na pumili ng isang mahirap na kababayan na gusto pong makapag-aral at hindi po ito pagbayarin ng tuition fee sa atin pong paaralan. At pinasasalamatan din po natin ang lahat ng mga local government units dito po sa ating lugar na i-sponsor po talaga sila ng mga scholars. Sinusuportahan po ng kanilang mga munisipyo kasama po ang ating panglalawigang pamahalaan. And with that, we are very thankful. Marami pong buhay na mababago ito para po sa ating mga kababayan dito sa Northern Quezon. Salamat po, RJ. Ayan po, salamat po. Pagdating Ma'am Cara sa mga requirements, kasi for sure may mga nakikinig na naman tayo na mamomotivate kasi talaga namang nakaka-motivate yan. Dahil NQCI na yung mismong nagbibigay ng assistance sa pagkuha ng scholarship program. Ang usual po na requirements ng ating for application sa scholarship ay ang inyong certificate of grades and certificate of registration. So for incoming first year naman po, yung form 138 lang po. Yun po yung kailangan. And also the good moral character from the last school attended. Ayun po, Kuya RJ. Kuya RJ, isingit ko lang kung meron po tayong mga concern, mga tanong, pwede po nating puntahan o bisitahin po natin ang official Facebook page ng Northern Quezon College Incorporated. I-type lang po natin yung binanggit ko at makikita po natin doon yung mga information na kailangan natin. Nandun din po yung tungkol sa scholar, si Miss Cara, tungkol po sa registrar, sa accounting, lahat po ng areas na may concern kayo, nandun po ang mga contact numbers po namin para
makapag-inquire po kayo ng diretso. Baka po meron kayong concern, nahihiya po kayo magtanong dito sa programa, pwede po tayong diretso doon. Tama, opo. Nakita ko po doon yung mga naka-post na mga numbers, no, na pwede po nating makontak sa Facebook page. At aktibong-aktibo sa pag-disseminate ng information yung page ng NQ. Opo. At doon po sa binanggit ko rin kanina, bahagi po ng school improvements, Kuya RJ, dahil nga doon sa challenges natin sa pandemic. Yung mga bata po natin, we have now the school management system. Mas mabilis na po yung enrollment natin. Online, pwede na po nating ma-access kung magkano po yung balance po natin sa school. Pwede na po nating makita yung grades natin online, at kung may kailangan po tayong i-research, Kuya RJ, kahit nasa bahay lang po tayo, meron na po tayong tinatawag na library online catalog. Opo. Pwede ka pong mag-access dun sa library at makapag-research ka na nang hindi ka pumupunta dun sa ating school library. And this coming May nga, Kuya RJ, with the blessing po ng ating Panginoon, ay sana po ay matupad yung nasa plano natin na simulan natin yung expansion ng ating administration building, mas malaking library, mas malalaking offices at additional classrooms para po sa ating paaralan ang ihahatid po ng bagong pagko-construct po ng expansion of administration building, Kuya RJ. Wow. Ito, galing po sa akin to dahil nag-aral nga tayo sa NQCI at tayo namamangha dahil malayo na yung narating nung Northern Quezon College eh. Dahil nga nag-aral tayo dyan at nakita natin yung mga nakalipas na proseso, pamamaraan, at kung titignan ko ngayon napakalayo na, Sir Ricky, no? Ang dami na ng mga nag-improve. Opo, Hindi lang sa facility, pati sa mga services, kung paano ina-accommodate yung mga estudyante. Opo, salamat Kuya RJ. Alam niyo po sabi nga sana pag nabibigyan tayo ng pagkakataon, gawin natin yung best. Dahil kay pastor ko yata narinig ito minsan ka lang dadaan. So dapat pagdaan mo, yung lahat na pwede mong gawin ay magawa mo para at the end of the day ay may nagawa tayong kabutihan para sa mga kababayan natin. And ako, Kuya RJ, as President, I am very thankful for this very rare opportunity na dumating sa buhay ko na ako po ay maging pinuno ng Northern Quezon College. At isang malaking pribilehiyo din po na makasama ko at makatrabaho ko po ang mga kabataang kagaya po ni Cara, ni Pastor Nathan, ni Honey Grace, ng akin po mga academic heads, si Dr. Sanchez, si Leia Hermogenes, si Miss Judy Ann Atentar, ang napakasipag po naming hindi na yata natutulog, kalalaro ng senior high school principal, si Mr. Lionel Borrello, ang aming program head po sa bagong programa sa BS Criminology, si Miss D. Saguta. Sino bang nakalimutan ko pa sa program heads? Si Miss Irish po, Dailo, ang atin pong secretary sa graduate school, and of course our college dean, Dr. Ferdinand Lacuata, at mga happy po ng support services, kagaya po ng accounting, si Miss Ella Nibabiera na dahil po sa commitment sa trabaho, halos Sabado at Linggo nasa opisina din. Kuya RJ, hanga po ako sa babaeng ito. Ang ikinalulungkot ko nga lang ay hanggang ngayon po hindi pa rin nakakatagpo ng lalaking magpapatibok sa kanya pong pihikang puso. Nandyan po si Lorraine sa atin pong clinic, si Dr. Sadsad sa guidance and counseling. Siguro Kuya RJ, kung hindi sa pagsasama-sama, pagtutulong-tulong at pag-ako ng responsibilidad ng bawat isang manggagawa ng NQ, ay hindi po namin mararating kung anong meron po ang NQ. Lalo na po sa guidance, sa wisdom po ng Board of Trustees na ibinibigay po sa school management. Talaga pong ito'y pagsasama-samang pagkilos. Kaya po kung ano man po yung meron sa NQ ay gawa po yan ng lahat ng manggagawa kasama po ang mga estudyante. At binabati ko rin Kuya RJ ang napaka-aktibong mga estudyante po ng BS Criminology sa pangunguna po ng aming battalion commander. Magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa inyong pagiging aktibong mga estudyante sa ating paaralan. Meron silang regular silent drill practice, Kuya RJ, sa school. Meron tayong weekly flag racing and flag retreat na ginagawa sa school na sila po talaga ang
nangunguna at namamahala sa mga gawaing iyan. And Parang nakita ko sila, sir, nitong mga nakalipas na week, nagmamarch sila dito sa bayan eh. yun po yung pagtatapos ng kanilang ROTC. Okay. Opo. So yun yung unang bahagi ng kanilang ROTC. May kasunod na naman po ito. At natutuwa ako at napaka-positibo po ng pagtingin ng ating mga estudyante. Sinisikap po natin na mahubog sila ng tama upang pagdating ng panahon na sila po'y maging alagad na ng batas ay tunay po silang makaambag at makatulong sa pagpapalaganap po ng katahimikan at kaayusan sa ating pong bayan. Ayan, nasa unang bahagi pa lamang po tayo ng ating programang NQ Mustahan. Babalik pa po tayo para sa mga susunod pang discussions, no? Kasama po ang ating mga panauhin. Kaya tumutok lamang po kayo dito sa 92.7 Spirit FM. Sabing hihinto ka. Gusto mo Sarap kasama simula sa umaga nakikinig na. Best friend natin talaga, Spirit FM. Spirit FM mo pa rin. Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Noong isang taon, narinig natin kung bakit Spirit FM. Bakit Spirit FM ang pangalan ng ating istasyon. Ngayon, pakinggan naman natin kung bakit Spirit FM. Bakit Spirit FM ang pinapakinggan. The best yung mga tugtugan, mga bago yung song sa ka-variety ng mga classic na kanta. Nakakaalis ng inip at stress makinig sa masasayang DJs. Libangan ko ang Spirit FM. Lagi kong inaantabayanan yung mga religious program. Kasi feeling blessed ako, tapos na-improve ang spiritual life ko. Lagi akong nakikinig ng Spirit FM at inaabangan ko doon yung mga balita dahil may local news. Tsaka maganda doon may discussion, kaya lagi ako updated. Mula noon hanggang ngayon, Spirit FM pa rin ang the best. Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Hello! Kumusta mga kabataan? Excited na ba kayo para sa paparating na school year? Kami sa Northern Quezon College Incorporated and QCI, excited na excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Lunes at Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. Sa QCI, pangarap mo ay posible. Okay, tuloy po tayo sa ikalawang bahagi ng programang NQ Mustahan. Kasama niyo pa rin po RJ Caruncho at nandito pa rin po sa ating himpilan ang college president na si Sir Ricky Makasait III. Ganon din po si Sir Nathan Villafria mula po sa Registrar's Office at si Ma'am Cara Soliano ang scholarship coordinator. At meron pa tayong mga gustong batiin, Sir Ricky. Kuya RJ, pasensya na. Gusto ko ding batiin personal po ang head po ng ating IT. Si Mr. Marby Portelo, napakasipag po na yan. Halos hindi na po yan tumaas sa katatrabaho po sa school. Binabati rin po natin ang taga HR department sa pangunguna po ni Miss Clarice at saka po ni Miss Joanne. Sino pa? Ang head po ng General Services, si Kapitana Saidi Piñamante. At saka po siyempre ang amin pong napakasipag din na librarian, si Miss Maricon at ang kanya pong mga kasama sa library. Magandang umaga sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at ang akin pong secretary, si Miss Emmeline Ibora. Magandang umaga sa inyong lahat. And of course, Kuya RJ, binati niyo yung asawa niya. Binabati ko rin po ang aking asawa, si Konsehala Cherry Makasait. Good morning, Good morning po. Ayan. So nasa second part na po tayo ng ating programa, no? At dako naman tayo kay Sir Nathan mula sa Registrar's Office tungkol naman ito sa mga program offerings ni NQ.
Yes, good morning ulit. Ano po? Ang NQCI po ay patuloy na nagbibigay po ng mga programa po sa undergraduate 4 years bachelor's degree po sa bachelor's in elementary education. Meron po tayong bachelor in secondary education, majors in English, Filipino, Math and Social Studies. Meron din po tayong Bachelor of Science in Business Administration. Ang mga major po diyan ay Financial Management, Human Resource Development Management at Marketing Management. At ang ating pong bagong course po na very promising, ang ating pong Bachelor of Science in Criminology. Nag-offer din po tayo ng 30 units of professional education. Yan po ay kinukuha po ng isang semestre lang po. And also yung ating pong graduate degree, yan po ang Master of Arts in Education, major in Education Management. Yan po. Ano sir yung mga admission requirements dito po sa mga courses na ito? Yes, opo. So sa undergraduate po, sa mga bachelor's degree po, if you're first time papasok po, ay kailangan po yung inyong Form 138 o yung card po nyo coming from your senior high school, including a certificate of good moral, 2 pieces 1x1 picture with the white background, 1 piece passport size picture, at saka napakahalaga po ng birth certificate coming from PSA, kasi minsan sinasubmit yung sa local lang so kailangan talaga yung PSA. Kung sila naman po ay married na po, ay kailangan din po yung PSA na marriage certificate sa mga bago pong papasok po sa college po sa MAED naman po, kailangan po ng transcript of records. Ang naka-remarks po doon ay graduated or for evaluation or enrollment. And then you have 1 piece long brown envelope, yung paglalagyan po ng mga requirements, 2 piece 1x1 picture with white background, 1 piece passport size picture. Kailangan po rin ng PSA birth certificate and marriage certificate kung kasal na po. Yan. Kuya RJ, i-call ko lang sana kay Pastor Nathan para mas maging maliwanag sa ating mga tagapakinig. Ano ba, Pastor Nathan, yung PropEd? Sino ba yung qualified na mag-enroll sa PropEd? At ano ba yung pwedeng maging trabaho kung sakaling kumuha ako o mag-aral ako ng PropEd? Ano po? Dahil baka po ito'y bago sa pandinig ng iba nating mga kababayan at may baka po mayroong mga interesado pumunta sa field of teaching, ay mas maunawaan po nila. Pakipaliwanag nga po. Ang professional education po, ito po ay earning units. Ito po ay naka-align po sa Bachelor of Secondary Education. So meron pong mga units of teaching po na kukuhanin sa loob po ng isang semester, bali 10 subjects po yun. So it is very promising. Let's say kung kayo graduate ng BSBA, but then you like to shift sa iyong career, ay gusto mong magturo, so pwede yan pagka sa mga senior high school, pag nakagraduate ka ng BSBA, and then you will take 30 units of professional education. After that, you could also take your board exam ng LET. So kung kasi ganda yan pagka undergrad hindi mo pa alam talaga kung anong gusto mo. Pero if you like to be a teacher, magturo ka coming from a BSBA, then po pwede once na naipasa mo yung 30 units, and then eligible ka na mag-take ng LET. Ang magkagandahan din na aside from shifting of siguro a career, pwede rin magamit yan for promotions pagka ikay nasa halimbawa munisipyo o sa anumang institusyon na karagdagan yan. Ama po, at siguro dagdag ko, Pastor, pag ikaw ay nag-PropEd, nakatapos ka, nakapasa ka sa licensure examination for teacher, nagagamit mo ding eligibility ito, yung lisensya mo o yung pagkapasa mo sa LET. Yun nga po ng aming school nurse, si Miss Lorraine Rotacio, registered nurse po yan, ay nag-PropEd, nag-board exam nag-exam sa LET, ay pasado rin po. So, dalawa na po yung lisensya niya as nurse and as a teacher, Kuya RJ. Kaya yung po mga kababayan natin na naguguluhan pa rin ng career, baka po gusto nyong pumasok sa teaching o magkaroon kayo ng hawak
para kung sakaling pumasok kayo sa sangay ng atin pong gobyerno, may eligibility po kayo na dala-dala, pwede po tayo mag-enroll, kumuha po tayo ng professional education sa NQCI. Isang semester lang, Pastor Nathan, tama? Yes sir, isang semester lang. Isang semester lang to, Kuya RJ. Pwede ka nang, baka qualified ka na para kumuha ka ng LET. Kaya kung sino man pong interesado, makipag-ugnayan lang po at bumisita po kayo sa Northern Quezon College. At saka madugsungan ko lang po, no, speaking of LET, katatapos lang nung LET nitong, kailan ba yung last? Kailan yung last? October. Tama, October, no? Marami na naman tayong mga nakitang pumasa din mula sa NQCI dito sa Licensure Examination for Teachers. Ang problema nga namin, Kuya RJ, hindi namin alam kung paano namin sila pagkakasyahin dun sa tarpaulin. sa tarpaulin. Alam niyo po, yung mga let passers natin, nilalagay po natin bilang pagkilala doon po sa harapan ng ating campus. Ngayon po, nahihirapan na po yung IT namin, si Mr. Marvin Portelo. Paano po kaya natin pagkakasyahin yung mga nagsipasa natin? Ano po? Sana mapagkasya po ni Marvin. Kahit po yung mga Prof. Ed, sinasama din doon sa tarpaulin. Pero ngayon po, wala po ngayon. Okay. Kasi po ay nahihiya din kami. Minsan po ay naglalagay po tayo ng mga pictures doon. Nasasabi po ng mga nag-graduate ng Prof. Ed namin na bakit naman hindi kami nakalagay ito? Nag-aral din naman kami doon sa NQ. So ngayon po, pati po yung mga nag-Prof. Ed sa atin, nakapasa, ay sikapin po na maisama na din po. And again, gusto ko pong ibalita sa inyo ang naging performance po ng NQCI sa licensure exam. Again, above the national passing average. Sir, tsaka if I may add, ano po, di na-screen ko din yung binigay ng PRC na list ng mga pumasa. Ay marami po talaga na Prof. Ed students din ang nag-perform during the LET exam. Ayan. So, congratulations po, ano? O baka yung mga nakikinig dyan, ha? Balita ko din, Kuya RJ, nagbigay na po ko ng instruction dito kay Miss Honey Grace Dig at saka po kay Marby. Meron po akong lugar na anong tawag dito? Lugar na paglalaanan para yung lahat po ng mga nakapasa sa LET po natin na nakakuha ng rank ay bibigyan po natin ng pagkilala. Meron pong isang lugar doon sa school natin na ilalagay po yung kanilang larawan bilang pagkilala po sa kanilang naging accomplishment sa buhay. So sana before the blessing po ng ating senior high school building ay mapalagay na rin siya para makasama dun sa programa ng paaralan. Ayun. At napag-uusapan po natin ito sapagkat syempre pinapakita natin yung resulta talaga ng pagsisikap ng mga kawani ng Northern Quezon College Incorporated para malinang yung kaalaman ng mga mamamayan natin dito sa Reyna area, saka mapataas yung level ng kanilang professionalism din sa kanilang mga larangan na kinabibilangan. Sige Sir Nathan, diretso po tayo doon po sa mga iba pang program offered ng NQ. If I may add lang doon sa yung requirements, especially doon sa mga transferring. So they may bring their one piece long brown envelope. Okay, paglalagyan ulit ng mga requirements nila. Dalawang 1x1 picture with white background, one piece passport size, and also yung transfer credentials nila, yun ang mahalaga doon, with certificate of good moral, and also yung birth certificate at marriage conduct na PSA. So sa pagpoproseso kasi like in the enrollment, di na nakaunahan, ibibigay yung mga requirements sa ating window 1. Dahil minsan nagkakaroon ng problem kung ang bata ay hindi kaagad magpasa ng kanilang birth certificate. Supposedly dapat hindi talaga yun, hindi talaga i-accept yun. Pero since hindi natin hadlangan yung mga bata, pinagpo-promissory note sila, and then para sila ay makatuloy sa NQCI. Pero hopefully naman sa banda roon, dapat ay talaga maibigay nila yung kanilang mga requirements, especially the PSA at marriage contract kung kasal na. Kuya RJ,
If I may add also, siguro one thing kaya po mas mabilis po yung pagpo-provide natin ng mga bagong services sa school, kung bakit po ang daming mga programs na napapadagdag, ay dahil nga po naglagay po tayo ng mga tao na mismong titingin doon sa bawat areas. Aside from Miss Cara as our school scholarship coordinator, nandyan din po si Mr. Kim Azotea, coordinator po natin sa alumni. Nandyan po si John Pipito, coordinator po natin sa ROTC. Nandiyan po si Joben Barnedo, ang atin pong coordinator sa Student Affairs. Nandiyan po si Miss Jelly Mandani sa Student Discipline. Sa sports coordinator po natin si Ron Iranista, at nandiyan din po si Ron Iranista at saka po si Jexel Abinilla as Community Extension Coordinator. Dahil aside, Kuya RJ, sa ating research, sa pag-improve ng ating instruction, meron din tayong mga community extension. Nagbibigay po din tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Kagaya po ngayon, may project po ang school. Nagbigay po tayo ng kambing sa mga estudyante po natin ng NQ na napili po ng community extension bilang extra na pagkakakitaan po nila. Ayun, okay. So mahalaga talaga po, Sir Ricky, no, yung mga delegation sa mga staff, no. May pagpatuloy lang po natin yung binabanggit kanina ni Sir Nathan tungkol dun sa mga programs offered. So kanina dinidiscuss ni Sir yung sa Prof Ed. Ito po namang MAED, Sir. Ano po naman ito? Yes, sir. So, sa MAED po, yan po ay usually po nate-take po yan for 2 years. Ano po, kung yan po ay tuloy-tuloy. So, ito po ay usually po ay nate-take ng mga teachers po who would like to be promoted, at the same time po sa mga supervisory position po in the DepEd. Alam po niyo, marami na po na mga nagtapos sa ating pong eskwelahan na nasa mga matataas na katungkulan na po sa DepEd dahil po sa ganito pong programa na itulong ng ating eskwelahan sa ating pamayanan po. Yung iba pa, Sir, yung mga college courses na ini-offer pa po ni NQ, ano-ano pa po yung mga potential na pwedeng marating ng isang estudyante kapag siya ay nag-enroll dun sa course na yon? Marami tayong pwedeng mga option, no? Like katulad sa criminology. So, pwede siyang mag-police, pwede siyang sa fire, at sa mga iba pang sangay ng gobyerno. Ano po, sa BSBA naman, so kung yan sa finance, sa banking, ano po, sa marketing management, of course, sa field of marketing, sa mga pag-opisina po, kasama po diyan sa financial marketing, sa HRD po, sa human resource development po, So, sa elementary education naman po, of course, in DepEd, sa elementary, of course, meron din po mga local schools na pwede pong pasukan ng mga bata po nakatapos sa education. At dahil po sila may eligibility naman po, pwede rin sila makapasok po sa gobyerno po. So, both in the elementary and the secondary education. So, hindi lang po sasabihin natin na naka-stick lang tayo doon, pero malawak po ang saklaw at career na pwede lang i-take after they graduated and have the necessary eligibility or license. So bagay, marami naman tayong nakikita talaga ng mga produkto ng NQCI na ngayon sa iba't ibang mga government agencies na po, no? Iba mga nasa national pa talaga, at mga malalaking kumpanya din yung pinapasukan ng iba. So ayan po ang mga programs na ini-offer ngayon sa Northern Quezon College Incorporated, and again, papatapos na po yung first semester. Kaya magkakaroon po muli ng enrollment, no? Sa mga darating na weeks. So bago po tayo magtapos, ano po yung mga announcement na meron tayong gustong iparating sa ating pong mga mag-aaral at mga magulang? Yes. For now, we have to confirm lang po yung specific date of enrollment. Pero tentatively, that would be the 3rd or 4th week of February. But then, the update or the announcement will be posted next week sa ating pong NQCI school page po. Si Ma'am Cara? For our
more grantees po ng tulong dunong program, keep your line open po dahil one of these days po ay ipopost ko na po yung schedule po ng release ng ating fund. And for academic scholars po, ipaalala ko lang po na kailangan before po mag-start ang ating second semester ay maihanda na po nating ipasa yung ating certificate of grades para po sa ating mga continuing grantees. Yun lamang po. Thank you po. Thank you po. At meron ding announcement si Ma'am Honey Grace. Mga additional announcement. Sige po, ma'am. Sige. Para kita sa camera. Ayan. Ayan, good morning NQCN sa lahat po ng nakikinig. Magandang umaga. So para po sa ilang updates at announcement about po sa ating school. So ngayon po ay happening ang fourth written confirming examination ng ating mga estudyante from first year up to fourth year. So lahat po yun ng nasa college. So nag-start po siya nung kailan ba? Nung February 1, nung Wednesday and kahapon hanggang ngayon and would still continue until Monday. And also kasabay po ng examination ang submission na ng second wave learning module kaya po talagang it's a mark na the semester is ending and we're about to open again another semester of the school year 2022-2023. And with that, maraming nagtatanong Kuya RJ about sa learning modality ngayong second semester and even sa next school year. And ngayon nga po, katulad ng activity nila Ma'am Cara, yung Freedom Wall, ako ay nagbabasa tuwing bago ako umuwi, ay meron doong napakalaking note. Yung sticky note na inilaan para sa isang message lang ay ginawa isang letra, isang note, isang sticky note. Grabe. So ang nakalagay po doon ay sana'y sana'y wala ng modules. Replyan ko yung estudyante or gusto ko sanang replyan pala. Sabi ko ay sige bunso, magkikita-kita tayo araw-araw ha. Mamasahe ka, kakain ka ng lunch in school, mag-boarding ka. So sana nakikita rin ng ating mga estudyante yung kagandahan ng modular na pwede silang magtrabaho even nagmo-module, pwede silang magsagot anytime they want. Kaya lang syempre pag examination na, ay kailangan na nilang ipasa yung kanilang module. So yun, don't worry talaga naman na hindi natin may iwasan na isipin ng bata na sana wala ng module. Dahil yun ang kanilang naranasan ngayon. Pero this coming semester and the next school year, the school is even trying naman po na ma-provide natin talaga yung face-to-face classes. Kaya lang syempre, since unti-unti po yung ating ginagawang action ay ngayon po ay ongoing po yung survey namin. Nag-start po siya last month na hanggang ngayon po pinipilit po namin talaga na makuha lahat ng responses ng aming mga students para marinig namin talaga yung side nila. Ano ba yung kanilang preferred or gustong learning delivery system ngayong darating na school year. Nagagawin po namin kumbaga aming titingnan kung kaya talaga ng school and even ng ating students and parents na maging full face-to-face na. So hindi naman po lahat ay gusto rin naman talaga ng face-to-face dahil may mga working students. So yun, amin pong naglagay kami ng mga options doon kung gusto po nila ay limited face-to-face class, kung gusto po nila ay may online pa rin or pure online. So nandoon po, kung kayo po ay gusto ay limited face-to-face, kung full face-to-face or online, pwede po ninyong sagutan yung survey para marinig din po namin ang inyong side, ang inyong gusto. At yun po ang aming magiging basis for the academic planning ngayong darating na semester and the next school year. Yes, at yun nga yung pinapaliwanag kanina ma'am no, ni Sir Ricky na kahit naman yung mga schools sa Metro Manila, ganun pa rin kasi meron din talaga akong mga kakilala every other week umuwi sila dito pag sila ay naka-online. Yes po, yes. So ganun pa rin talaga. So yun, siguro po talaga ay namimiss lang ng ating mga estudyante ang kanilang social life. Yes. So pagdating ng face-to-face, baka sabihin ng mga student natin, balik na po tayo sa module, mahagad po sa pamasahe. So anyway, kumbaga dun tayo sa balance, meron po tayong module, meron pa rin po tayong online, and at the same time, meron tayong full face-to-face, face-to-face rather, hanggang sa unti-unti po, babalik na po tayo sa dati na regularly pumapasok na po ang ating mga estudyante. So ayan, kompleto na ang mga announcement from Ma'am Honey Grace. Yes. So maraming salamat po no sa baka may mga shoutout si Ma'am kasi hindi ko shoutout kanina. Wala naman po
akong shoutout. Siguro sa turn ko na talaga. So, binabati ko lang din yung lahat ng nasa NQCI, yung lahat po ng ating employees. Gusto ko ring batiin yung criminology na talagang sila ay nakita ko sa Freedom Wall, may nakalagay doon na mapagod na po mag-duty. So akala ko si Kuya Guard yung nagsulat. Kasama ko po si Kuya Guard kagabi na nagbabasa. Sabi ko, Kuya Guard, ikaw ba ang sumulat niyan? Mapagod mag-duty. Ma'am, hindi po. Baka yan po yung mga criminology student. Kasi naka-duty po talaga sila sa bawat station, sa bawat sulok ng ating school, nakatayo po sila doon. At pag na may nakita po kayo nakapula, criminology po yun. At mai-add ko po pala, Kuya RJ, about po sa LET. Yes po. Siguro, one time ako po ay nakabasa ng comment about isang LET passer. Kasi from one LET passer, sabi niya, ngayon po ay usong-uso po nung nakaraan na LET 2020, October 2022 LET, ay may mga nagpo-post po sa Facebook page ng congratulatory post for the LET passers. So don't worry, ngayon po ay nakakuha na kami ng list from PRC ng lahat po ng nakapasa ng 2022 and even from 2019 po. And since sabi nga po ni Sir Ricky, hindi na po talaga namin malaman kung paano namin pagkakasyahin. Dahil pagka po lahat po sila from 2019 to 2022, baka po kahit na medyo doon lang sa may kalsada sa kabilang side ay hindi na makita kung ako ba yung nasa larawan dahil maliliit na po ang mangyayari doon sa kanilang mga picture. So yun po, ang aming pong gagawin for now, lahat po na nakapasa noong 2019 dahil hindi pa po sila na itatarpaulin. Ayun po ang aming ilalagay muna dun sa harap. Yung 2019 po muna. Pero yung 2022, wag po kayong magtampo dahil kayo naman po ang aming ilalagay sa Facebook page po namin. So ngayon po ay working kami sa paghahagilap ng pictures dahil hindi po lahat ng passers ng 2022 ay graduate din ng 2019, 2020, and 2022. Marami po tayong mga repeaters na nakapasa po ngayon 2022. At unfortunately, hindi po lahat sila ay may copy po ng picture sa amin or sa NQCI. Yung pong graduation pictures. So, hindi naman po kami pwede mang-stock ng mga profile picture po nila para yun ang mailagay. So, working po ang aming IT officer para hanapin po or i-contact sila para dun sa kanilang graduation picture. Para yun po naman ang makikita dun sa Facebook page na ipopost po namin sa Facebook page na congratulatory post bilang passers ng LET 2020. At saka nakita ko minsan si Ma'am Elaine, no? Nag-encourage siya dun sa mga nakapasa na i-message yung NQCI mismo. Opo. Parang kumbaga magkusa na kayo Yes na po. i-inform kami, kabilang kayo sa mga pumasa. Opo, wala minsan po, even may list po kami ng name, minsan ang pangalan nila doon sa kanilang mga Facebook account ay hindi po yung mismong pangalan nila. Kaya yun din po ang medyo mahirap sa part ng school dahil hindi naman po namin gusto na para lang maging on time mag-post ay may mga maiiwan, baka sabihin ay paano naman kami o nasan ako. So yun, sinisikap po namin na kompleto po talaga yung listahan. Kaya po ang kagandahan ngayon, yung pong aming list ay galing mismo sa PRC. So walang ligtas yun po. Ayan, so maraming salamat po sa mga nakasama natin ngayong umaga dito po sa ating programang NQ Mustahan na muli pong nagbabalik sa Himpapawid at sa Facebook Live ng Spirit FM. Sa pangalan po ng mga nakapanayam natin sa pangunguna ni Sir Ricky Makasaet, ang college president po ng Northern Quezon College Incorporated na merong mahalagang pagpupulong na dadaluhan ngayon. At ganun din nakasama natin si Sir Nathan Villafria, ang officer in charge ng Registrar's Office, si Ma'am Cara Melanie Soliano, ang Scholarship Coordinator, at si Ma'am Honey Grace Dig. Ay kami po nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At muli po tayong magkakarinigan sa February 16, 2023. 2 araw matapos ang Valentine's Day. Magkakakumustahan. So magkukumustahan. So muli po tayong magkarinigan sa araw po na yon at ang programa pong ito ay inyong mapapakinggan tuwing 1 at 3 Huwebes ng kada buwan. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So ito po naman ang inyong isa sa nakasama ngayong umaga, RJ Caruncho. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Tuloy ang hakbang, sinong may sabing Hello! Kumusta
Kumusta mga kabataan? Excited na ba kayo para sa paparating na school year? Kami sa Northern Quezon College Incorporated and QCI, excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Lunes at Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. The Catholic Media Network, bringing the message of hope through media.